Merlinda Bakungan po. Honor po ng number 1 street po sa Loka po. Thank you po. Nangangabang po sa lahat. Ako po si Ernesto Castro. Honor po ng food card. Magandang umaga po. Ako po si Lorely Sabilita, tindera po na sa Hitsba po. Good morning po sa lahat. Ako si Arlene Liagas, stall owner number 7, People's Park Food Court. Good morning po sa lahat. Ako po si Juliet Vergara, food court number 5. Good morning everyone. My name is Angelo Andahon, rolling cart. Good morning everyone. Stevenson Estrella, number 6 food court. Good morning po sa lahat. Roland Pasha po, Centrale, dito sa may Lookup, Warp, at saka sa Alaminos Bazaar, stall number 19. Okay, thank you po. Good morning po. I'm Marisa Bulanday from Central Food Market po. Good morning everyone. Mabel Cortez, Alaminos City Food Cart Association. Good morning po. I'm Mary Ann Alvarez, President of Food Cart Association. Nimbag nga aldaw tayo kada tayo amin na po. Siyak ni Josephine Kasikin, pag-aari ng kusina ni Ate Jo. Isa po akong food cart member ng association. Yun po. Good morning po. Ako si Carlito Laclaganisto, representative ito sa 100 Island Street Foods Vendors Association. Good morning po sa lahat. Jordan Balyares, food cart. Good morning po, Julius Putacion, food cart owners po. Good morning po. Ako po si Alan Vincent, Hisba. Good morning po sa lahat. Ako po si Selenia Hison, Street Food Hisba. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Gloria Mayo, ambulant po. Ambulant vendors po. Julian Babera, pag-food cart po. Good morning po. Florence Bonifacio po, Hisba. Good morning po, Ruben Labno po, street pit vendor lookup. Good morning po, Bernald Capitli. Good morning po. Ako po si Glenda Kunsay, food cart members po. Good morning po. Ako po si Christina Bunikit, food cart owner po. Good morning. Ako si Veronica Yago, food cart owner. Good morning po. Ako po si Merlian Bakungan, Association of Hisba Street Foods. Thank you. Morning po. Ako po si Armando Ancahas, vendors po ng Hisba Association. Thank you po. Good morning po, lalo na po sa mga organizer. Ako po si Crispin Bigonia, food court owner po ng Kawayan, stall number 3. Thank you po. Hello, good morning po. Ako po si Alvin, souvenir shop operators po. Good morning everyone. Banzo Jessica po, owners po ng Toys. Ako po si LB Baho, representing ng Hisba Association, souvenir shop po. Good morning po. Ako po si Ann Benavente. Sa souvenir shop po ako, Lookup Souvenir Shop. Owner po, stall number 28. Hello, good morning everybody. Mainit na umaga po sa ating lahat. Ako po si Christina Hison, nagmamayari po ng Kids Souvenir Shop. Thank you po.
Good morning po sa lahat. Janine Umangay po, General Manager ng Empowered Ako, Pangasinan Food Stock. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Gilbert Lagisma, Food Cart Association member. Thank you. Hello, good morning to everyone. I'm Laura Deliandado from Magsaysay, and we are from the Rotary Club of 100 Islands. Good morning, everyone. My name is Maria Amparo de los Santos, President of the Rotary Club of 100 Islands. Okay po. Ang saya-saya po kasi ang dami natin ngayon. Full force po tayo. Ano? Kasi ordinance po ito. At maganda din po na marinig din po namin ang inyong mga opinion mamaya, mga suggestions po ninyo. Nandito po nakapaloob. I believe na lahat po kayo merong copy na. At nabasa na rin po ninyo. So, pakibasa na lang po mga sections po natin from 1 to 10, 13. Yeah. Okay. So, Madam Chair, may I be recognized po? yes, Vice Mayor Anton Perez. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mainit na umaga. Sir Bernal, hindi ko alam na meron ka na palang dito. Una-una ho, nagpapasalamat po ako sa ang buong sangguniang Panglungsod at ni Mayor Brian sa inyo po sa pagpunta po sa konsultasyon na ito, no? Dahil po ay doon sa proposed na ordinansa po natin para po sa mga posibleng paraan upang mabawasan yung renta po ninyo dito sa ating lungsod. Gusto niyo ba yun? Pala. So, kausap ko po si Mayor Brian last week at saka binubuo po namin sa sanggunian para nag-iisip pa ho ng mga paraan kung ano po yung mga pwede po naming maitulong sa inyong lahat. So, siyempre po, lalong-lalo na sa mga aktibong nagpa-participate, yung pupunta po sa mga public hearing kagaya nito, at saka po sa mga committee hearing dahil hindi ho madali gumawa ng ordinansa dahil lahat naman po ay tinamaan nitong energy crisis na ito. Mataas na gasolina, diesel, mataas na cost ng pagkain, baka mataas na LPG. Kaya po, naisip po namin, headed by our committee chairman on labor na si Kagawa Dalia na mag-isip po kami ng ordinansa ukol dito. So pangalawa ho, humihingi ho ako ng konting pasensya dun po sa mga galing pa po sa food court sa poblasyon dahil medyo malayo po yung naging biyahe po ninyo. Na-desisyonan po namin na gawin po ito dito sa Lukap dahil mas marami pong mga vendors dito na managed ng LGU Alaminos. So tsaka lagi naman po kasing nasa bayan yung mga public hearing. Sana dito naman po sa Lukap para po kahit papaano ay makatipid po yung mga kasamahan po nating managed nila Engineer Wilson dito po sa Lukap. So again, ito pong ordinansa na ito ay basahin niyo po pero paiiksiin ko po para po at least makapagbigay ko yung ng mga ideya ninyo at mga posible po namin hindi pa namin nailagay or tingin ninyo na hindi maganda pero pwede namin tanggalin dito. So, unang-una ho, ang coverage po ng ordinansa na ito ay carinderia operators within LGU managed facilities, souvenir vendors operating sa LGU managed tourism areas and commercial areas. Sa section 4 po yun, page 2. Vendors operating in LGU managed facilities. Fourth, ambulant vendors authorized by the city government. So, hindi naman po kasi namin pwedeng pakialaman ang mga nasa private na market, pero ang ginawa po ng sanggunian noon ay kinausap po nila yung mga market owners para kahit pa paano mabigyan po ng tulong yung mga vendors o kaya alternative payment scheme. Kung pwede bang hulugan, kung pwede bang deferred payment, kung pwede bang utang, lista muna, di ba? Or kaya kung depende po sa pakikiusap ng management ng private market sa mga vendors. Pero sa LGU po, ito po ang mako-cover po ng
ordinansa. Kasama po yung mga street food vendors na narinig ko po dito kanina. So, ang isa lang ho na hindi ko na pag-uusapan mamaya, hindi ko alam kung aabot, is yung nasa Alaminos Food Bazaar dahil ang initial na kontrata po nun ay hanggang Mayo lang. Pero pag mag-extend po ito, ay maaari pong apply po itong insentibong ito or itong discount na ito para sa kanilang papuhunan. So muli, sabi ko nga, ang purpose o ang layunin ng ordinansang ito ay matulungan ang mga negosyanteng nagpapatuloy pa ngayon sa panahon ng ating lungsod. Alam naman po natin na dahil sa krisis, bumaba po yung tourist arrival. Bumaba rin po ba yung benta ninyo? Yes, talaga? Oh, so, inisip po namin, meron pong krisis. Pangalawa ho, summer po, sana po medyo kikita po tayo, pero parating rin po yung tag-ulan or yung gawat. So, equals po nun, every year po, talagang bumababa po ang tourist arrival natin. So, sabi ko kay Considalia, dual purpose po ito. Isa, sa energy crisis. Pangalawa, para po sa parating na lean season o tagbagyo. So na pag-usapan po namin sa konseho na syempre nagbibigay po tayo ng mga ayuda galing po sa DSWD o national government. Naisip po sa lokal na pamahalaan, ano ang pwede nating maitulong sa mga nagnenegosyo o micro businesses. Kasi sila po ang mga nagsisipag. Araw-araw, nagtatrabaho, nagsisikap, magbigay ng mga pagkain para sa atin. At the same time, nag-e-empleyo ng mga trabahante para kumita ang mga taga-Alaminos. Kaya sabi ko, mag-isip tayo kung paano natin bibigyan ng insentibo yung nagtatrabaho araw-araw at nagsisikap araw-araw para masulit ang kanilang trabaho para sa kanilang pamilya. Dahil sila po ang nagpapaikot sa ating ekonomiya. Sila rin po ang nagpapabigay ng pondo sa ating lungsod. Kaya dapat pong suportahan natin sila. Pag lumaki sila, lalaki din po ang kita ng LGU Alaminos. Ano po? So, nature of relief, again, sa page 2. Pasensya na po, wala akong boses kasi napahaba yung pagkantahan namin nung weekend. So, unang-unang benepisyo na makukuha niyo po is suspension of rental fees. Okay po? For 1 day. Suspension, ito po ay proposal pa lang po. So pagkatapos po ng public hearing, isasama po namin yung mga komento ninyo, pag-uusapan ng buong konseho, pagkapirma po namin at na-approve namin, aaprubahan pa po ng ating City Mayor Art Brian Celeste. Tapos aaprubahan pa po sa provincial government. Okay? Sa probinsya, nila Vice Gov at ng Sanggun ang mga board member. So, suspension of rental fees. Ano pong ibig sabihin nito? Para sa 3 buwan, pansamantala pong hindi magbabayad ang inyong mga pwesto para po madagdag sa kapital po ninyo. Ito po ang sinuggest ni ating planning officer na pansamantala kasi syempre po, hindi naman po pwedeng ibigay lahat ng gobyerno. Kumbaga hati tayo para kahit papaano maipon nyo po ito. Para po ito pong pansamantalang hindi pagsingil ng 3 buwan, ipapasa po yung amortization doon po sa pang-4 hanggang for 6 months. So 3 months suspension, tapos yung renta nyo ng 3 months, ikakalat po natin sa 6 na buwan na babayaran po ninyo. Gusto niyo po ba yan? So, for example, 5,000. 5,000 po ang inyong, tama po ba example ko, Sir Engineer? Engineer Camba, yung example po. Kunyari po, ang inyong binabayaran buwan-buwan ay 5,000 pesos. For 3 months, hindi po kayo magbabayad ng 5,000 pesos. So, magkakaroon kayo ng utang na 15,000 pesos sa LGU Alaminos. Ano po? Antayin nyo, ma'am. Antayin nyo. May sorpresa tayo dito. Hindi kayo magbabayad ng 3 buwan. Suspended po yung fees. So, 15,000, hindi po kayo magbabayad ng 3 months. Yung 15,000, ikakalat po natin
ng 6 months. So 15,000 divided by 6, mga 1.8 ba yun? 1.25? 5,000, hindi 5,000 divided by 6? 15,000 divided by 6. O 2.5. So for 3 months, hindi po kayo magbabayad ng renta ninyo. Tapos sa next 6 months, imbis na 5,000, magiging 7,500 po yung babayaran po ninyo. So una po yon. Ma'am, sandali lang tigil ko na para huwag natin ituloy ito. Una po, tandaan nyo ho na ang lokal ng pamahalaan ay hindi naman po pwedeng laging ilibre o ibigay. Kailangan kasi pag hindi rin po umikot ang pera, wala rin po tayong pwede igastos para sa turista. Di ba ho? So pakinggan nyo lang ho. Unang-unang benepisyo, tatlo ho ito. Unang-unang benepisyo is suspension of fees. Pansamantalang hindi magbabayad ng 3 buwan, pero ikakalat po natin sa 6 na buwan. Pangalawa ho, sabi ko nga, imbis na bayaran nyo ng one time, ikakalat po doon po sa 6 na buwan. So yung 5,000 na babayaran doon, magiging 7,500 na. Pangatlo, ito po yung pangbawi po natin. Kapag sa 6 months na nakakalat yung bayad ninyo, doon po sa babayaran ninyong base rate o yung 5,000 buwanan, ay bibigyan po namin kayo ng discount. Okay? Kung wala ho kayong utang, updated po ang inyong account, bibigyan po kayo ng 50% discount doon po sa payment ng rental ninyo doon sa 5,000 pesos. O yun, ma'am. Okay na? Okay po yan? So, ibig po sabihin, kung ikaw po ay updated, so 3 months hindi ka babayad ng 5,000 pesos. Sa next 6 months, magbabayad ka ng 7,500. Pero yung isang buwan doon, 5,000 renta mo, plus 2,500 na utang mo. So 5,000 times 50%, kano po yun? 2,500. Plus 2,500 na utang mo, 5,000. So kung kukwentahin mo yun, masisave ka halos, I think, kung tama yung kwenta ko, mga 12,500. 12,500 libreng binigay na hindi ko kolektahin ng LGU. Para doon sa mga walang arrears or walang, ang tawag doon, ma'am? Sir? Lista. Hindi nakapagbayad ng 2 buwan, 3 buwan, gano'n. Ngunit, syempre, alam naman natin, sa hirap po ng pagdinegosyo, doon naman sa mga may arrears, mga may utang. So, kunyari, 2 buwan akong may huling pagbayad. Ano naman po ang pwede nating maibigay? So, imbis na 50% discount, bibigyan po namin kayo, proposal po ay 20% discount. So, sa dulo po nito, may masisave pa rin po kayong mga 6,000 pesos. So, paano po? So, 3 months, hindi po magbabayad, suspended fees. For the next 6 months, 5,000 plus 2,500, 7,500. Pag wala ka kang utang or updated ang iyong account, 2,500 plus 2,500. Kapag ikaw ay may arrears or 2 buwan, 1 buwan, 3 buwan na walang bayad, 20% lang. So 5,000 times 20%, kano po yun? 1,000. So 4,000 plus 2,500, 6,500. Imbis na 7,500. For 6 months. So meron kang matitipid na 6,000. Okay po? Unang benepisyo, 3 buwan, delayed payment, suspended yung fees. Pangalawang benepisyo, ikakalat natin sa 6 na buwan yung 3 buwan na yun. Pangatlong benepisyo, sa mga updated, 50% on base rate. Sa mga may pending o utang, meron kayong 20% doon sa bawas po na iyon. So, total, 2,500 times 6,000, ilan yun? 2,500, 6, 12, 15. 15 ba yun? Almost 12, I think that's 15,000. 12,500 to 15,000 po ang masisave ng updated. Kasi gusto po namin, pagka ikaw ay updated, mas nagbabayad ka, mas nagpa-participate ka, ikaw ang mas mataas ang discount. Doon naman sa mga may pending na utang, 2 months, 3 months, all in all, almost 6,000 po ang makukuha po ninyong bawas sa inyong rental fees.
So, para naman po doon sa ambulant vendors, rolling stores, di ba po, meron po kayong binabayaran monthly na 460. Tama po, sir? Pero meron po sila binabayarang monthly. Hello. 425 po yung special permit nila, Your Honor. Pero yung pagkalam ko yung ibibigay sa kanila yung daily Tama po. fees nila na pagka sa ambulant na may space, 50 pesos. Parang yun ang alam ko sa tourism code. Then yung peddler, yung walang pwesto is 40 pesos ang daily po nila. Apo. So tama po yung sinabi ni Engineer Camba na para doon po sa mga, I think marami po ata dito yung rolling stores at saka yung ambulant vendors. Saan po kuya dyan? Marami po. So sa kanila po, sa inyo po, o sir, yung iba po pumunta sa opisina noon. So kaya po natin nasimulan ito, no? Dahil kung maalala po ninyo, pumunta po yung mga lookup vendors doon sa Sanggunian at dinulog nila yung kanilang mga problema. Kaya nagsimula po itong polisiya po na ito na pinopost po natin. Doon po sa mga rolling stores, ambulant vendors, yung binabayaran po din yung 425 per month, pasensya na po kayo, pero tuloy po yon. Dahil po, syempre kailangan pong may makolekta rin po ang ating pamahalaan. Pero, nag-jet po at nag-agree po ang mga konsehales na i-waive po natin 100% is yung daily po na binabayaran po ninyo. Mas malaki po iyon. Kasi that's 40 pesos. Kung ikaw ay nagbenta sa araw na yun, 40 pesos times 30, 1.2 for 3 months. 3.6 po. Sa 3 buwan, hindi ho kayo magbabayad ng inyong daily fee. Pero nung monthly fee na 420, magbabayad po tayo. Okay po ba sa inyo yun? Sige, ma'am. Yun po yun. Yes, ma'am. For the rolling store po ba ito? Ambulant vendors, peddlers. Yes po. Yes po. Yes po. Oo. Opo. Sige, ma'am. Good morning po sa ating lahat. Ako po yung ambulant po na nagano po ng ticket. Opo. Tanong ko lang po, sir, kung mawawala na po yung ticket po namin. For 3 months lang po. Yes, ma'am. Mawawala po ang pagbabayad po ng ticket niyo for 3 months. Opo. Thank you po, sir. So 3.6 times 3, that's going to be around 12,000 pesos. Ako po si Gloria Mayo po, sir. Isa po akong ambulant vendors. Okay. Pero, pagkakaiba kanina, yung rental owners, yung may pwesto, sila kasi, yung hindi ka magbabayad ng 3 months, papatong dun sa 6 months. Sa ambulant vendors, dahil mas maliit naman po ang kanilang puhunan at umiikot sila talagang waived po talaga yon for 3 months. Sige Wala po, po kayong sir. babayaran noon for 3 months. Opo, sir. Thank you po. So magsisimula po tayo ng open forum, no? Humihiling po ako sa inyo ng pasensya na hindi ho laging perpekto yung ating ordinansa. Kaya kailangan mag-suggest ho tayo at saka hindi lang naman ito yung huli, no? Na magiging polisiya natin para po makatulong po sa inyo. Isa pa hong objective kasi ng ordinansang ito ay dumami po ang negosyo dito sa ating lungsod. May mga kausap po ako sa inyo na naghahanap po kami ng ibang paraan na baka pwedeng in the future mabawasan ng mga ibang taxes natin or mabigyan ng ibang mga mabawasan yung mga bayarin para makapagnegosyo. Para for the next 3 months, makabawi po tayo, suspended po ang fees natin. Sa ambulant vendors, libre po. Pero po sana, pwede mag-request. Ma'am, pwede mag-request. 3 months, hindi po kayo magbabayad ng ticket. Pero sana po, pagbalik nyo on the 4th month, magbayad naman kayo ng ticket, ha? Pwede po? Pwede. Huwag nyo pahirapan si Sir Mike. So, yun po, no? Kasi, bigayan, give and take po ito. Hindi naman pwedeng ibigay namin lahat. Pwede rin dapat, magtulungan tayo. I-register nyo pag magbibenta kayo. Kasi lahat tayo lalago, lahat tayo kikita kapag nagtulungan tayo. Pwede po?
So, yun po ang initial natin. Kung mayroong tanong, open na po kami sa mga katanungan. So, para po yung isa pa, tungkol po sa mga arrears o yung mga may utang, kunyari meron kayong utang na 3 buwan, hiwalay po ang treatment dito ha. Hiwalay po. Hindi po kasama sa discounting. Talagang kailangan nyo pong bayaran po yung mga utang ninyo. For example, January, February, March, April, hindi pa kayo nakabayad. Babayaran nyo pa rin po nyo iyon. At saka, ano pang miss ko? So kunyari, meron akong utang. March, April, hindi ako nakapagbayad. So 20% lang ako, di ba? May puhutan ako. Gusto kong i-claim yung 50%. Pwede kong bayaran yung utang ko ng March, April. Tapos 50% na ako hanggang 6 months. Pwede po yon. Opo. Kasi ang gusto rin po ng ating office, ng ating LGU is maengganyo magbayad. Yung mga kasama natin, mag-engganyo magbayad at the same time, mapadali natin yung koleksyon o yung mapadali natin yung pagdinegosyo po ninyo. So kung may katanungan, open na po kami for question and answer po. Sir, may tanong lang po ako, sir. Ako po si Gilbert Bainto po. Kasali po ako sa Food Cart Association. Ang itatanong ko po, kasi po yung business permit namin napakalaki po. Ngayon po, meron pa kaming binabayaran na ticket araw-araw. Di ba yung permit namin, ano po, kung na po yun, hindi, yung ticket namin na kung na kami doon, yung ano ba yun tawag? Tapos may ticket na naman kami, doble na yung tax namin. Di ba tax po yun? Sir, saan po yung pwesto po natin? Nagro-rolling po kami. Sa lookup po or sa... Sa poblasyon po. Sa bayan. Iwan ko rin po sa lookup kung ganun din po sila, may ticket din po sila. Para malinaw doble po. Doble na kayo. Yung tax namin. Ano yung natin doon, sir? Ano po ba yung current status natin doon, sir? Tapos sagutin natin. Hello, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Kasi po yung tanong ni Mr. Bainto, kung hindi po ako nagkakamali, sinisingil po sila kasi ng 20 pesos daily para po doon sa paggamit nila ng space. Pag pumupunta po sila sa may Plaza Marcelo, Plaza Enrique Baganza, mga ganun po yon. Yung 20 pesos na yan is doon po sa pagpasok nila na para sa space o yung pwesto na pinunta nila kasi rolling po sila. Kapag hindi po sila pumunta doon o hindi po sila nagtinda, wala naman pong naniningil po sa kanila. Pero yung tinutukoy niya na doble dahil may permit siya at mayroon pa siyang binabayar na 20 pesos na ticket na sinasabi niya, parang mali po ata yun. Kasi yung permit, yan po ay bayad, business tax po yan para sa pagninegosyo. Yung ticket na 20 pesos para sa space is mandatory po dahil pupunta siya po doon. Pero pag hindi po siya pumunta, hindi naman po siya sinisingil. Yun po. So, sir, nasagot po ba yung tanong? Opo, pareho pong collection po yun ng ating lokal na pamahalaan. Pero yung binabayaran niyo po buwan-buwan, yun po yung lisensya po ng pwede kayong mag-business. Tapos yung 20 pesos po, yun po yung daily collection na pagbabayad po dun sa space. Kung kayo po ay magbebenta sa araw po na iyon. Nagbabayad nga kami sa space, pero lagi kami naman nababawalan. Tapos yung doon sa space namin talaga, ang daming lumakas. Opo. Honestly, sir, sa ngayon, talagang, actually problema po ng LGU po natin yan dahil kung talagang magsistricto po ang ating poso, sir, talagang bawal po kasi talaga doon. Kasi, di ba, yung nalala nyo yung road clearing, yung dapat may daanan yung tao, daanan sa sasakyan. Kaso nga lang, dahil sa kultura natin sa Alaminos,
hinanapan po natin ng paraan kasama po ng ating mayor na mabigyan po kayo ng pagkakataon na maibenta. Kaso nga lang, ang kapalit ho nun, syempre dahil meron pong umaalalay sa inyo doon, naglilinis po sa inyo doon, o kaya po tumutulong sa pag-ayos ng kaayusan, kaya po meron po rin tayong naisisingil na 20 pesos. Pero po, naalala ko po si Councilor Radok ay sa Sangguniang na pag-usapan din namin, pinag-aaralan din po namin yung buong revenue code. Kumbaga lahat po ng binabayarang buwis sa buong lungsod, pinag-aaralan po namin kung paano natin mas aayusin pa. Dahil napag-usapan namin sa konseho na gusto namin dumami po ang negosyo sa ating lungsod. Gusto po natin na ang negosyante dito, lalong-lalo na po yung micro and small, ay hindi ho mahihirapan. Dahil pag tinulungan ng LGU ang mga vendors, ang micro businesses, dadami ang trabaho, magiging mura ang pagkain, at mas maraming ang matutulungan natin. No, doon po sa aspeto po yun, sir, sana po nasagot namin. Hayaan niyo po, pag-aaralan din po namin kung ano pang pwedeng iba pa. Okay po, salamat Okay po. Salamat po sa palakpak, mga pumulakpak. Ako po si Gloria ulit Bayo, sir. Ang anong ko lang po, sir, yung certification po namin is 50 pesos. Hindi na po ba mababawasan yun, sir? Kasi mas malaki po yun eh. Buwan-buwan po na 50. Galing po sa, pag nakumukuha po kami ng certification, sir, 50 pesos po yung binabayaran po namin ng isang buwan. Sa luka po na, ma'am. Opo, dito po. Pa. Ma'am, tuloy, para lang pa sa kalaman po ng lahat, kaya po nagkakalituhan, ang lahat po kasing sa lookup ay sakop ng tourism code. Ang lahat po ng nasa poblasyon or ibang lugar ay sakop po ng revenue code natin. Doon po sa sagot po ninyo, tuloy po yung babayaran po natin. Ang ibibigay po nating diskwento o pagtanggal ay yung daily po natin na 40 pesos, yung iba 20 pesos. So tuloy po yung 420 monthly dahil nagtinegosyo kayo, tuloy din po yung 50 dahil po kita po ng barangay yan. Tapos, ang malilibre po ng ordinansang ito, kung sakali, ay yung daily po ninyo na 20 or 40 pesos a day for 3 months. So, 3,6 times 3, 10,5, ano ba yan? 3,6, 10,8 pesos. Sige po. May mga katanungan po ba? Wala? O yan, sige po. Good morning po sa lahat. Ako po si Ann Binabente. Stall owner po ako ng souvenir shop, stall number 28 po. Kasi po yung nandun po na nakalagay, yung 3 months po, yun po yung hindi muna babayaran pero di-divide po siya sa 6 months po. Kasi po ang sa amin po, souvenir shop po. Kumbaga, ang tao po, pag may turista, saka lang po kami makakabenta. Hindi katulad po ng sa mga food vendor, ang hinahanap ng tao, pagkain talagang makakabenta po sila. Pwede po bang, pero parang nakakahiya, pero kakapalan ko na po, suggestion lang naman po. Kasi dati po, nung nagre-renta po kami, may fixed season and land season po. Dati po, pag dating yata ng June ba? Hindi ko matandaan eh. June, July, August, September, hanggang October ba? Dati po, pag nagre-renta po kami, kalahati pa lang po noon. Kunyari 600 yata noon ang renta namin, hinahati po, nagiging 300. For the month na yun lang po. Pagdating po ng November, ibabalik po sa buo. Hindi po ba pwedeng ganun na lang po? Kasi binabayaran din naman po namin eh. Ma'am, para po masagot yung tanong nyo, pwede po yun. Pero hindi po sa ordinansang ito. Base po kasi, sabi ko nga po, doon po sa Tourism Code, yun po yung naging usapan din po ninyo noon. So yun po yung ating pinatupad. Pero doon po sa suggestion po ninyo, in the future, pwede po natin gawin yon kung talaga makakatulong sa vendors. Pero po sa ngayon, ito po kasing ordinansa na ito ay parang sagot doon sa krisis ng energy. Actually,
Ang sinabi nga lang na pwede nating gawin sana is basic goods. Ano po yun? Pagkain, gamot, tirahan, inumin, yung araw-araw na ginagamit. Pero dahil nga po nandito kayo sa Lukap, napag-usapan namin sa mga konsehal na isama na natin yung mga souvenirs. Pero sa case nyo po, magbibigay po ako ng example. Magkano po ang renta nyo doon? 1.5 po, di ba? Magkano po ang renta po ninyo doon? Sorry po. Bali, 1.9 na po kami ngayon, sir. 1.9. Nag-start po kami ng 1.5 Okay. monthly. Tapos yearly increase po. Nasa 1.9, di ko sure, 14 ba yun? 24. So kung 1.9 po kayo, 3 months po kayong hindi magbabayad ng fees, suspended fees. 3 months. So meron kayong para nakalistang 5.7. Yung 5.7 divided by 6, 950. Okay? Sa pagpagbayad na kayo, 1.9 plus 950, 2.850. So 3 buwan, wala kayong babayaran. 6 na buwan, 2.850 po ang babayaran ninyo. So wala po kayong babayaran dahil ngayon, energy crisis, parating ang tag-ulan. Pero doon sa 6 na buwan, na tingin ko marami naman ng bisita dahil makakaipon na kayo ngayong April, tapos magba-burn months na, dami na rin ng turista, dalakas ang benta, makapagbayad po kayo ng 2,850 po. So, yun po yung magiging parang structure ng inyong bayarin. Doon po sa suggestion po ninyo, hindi po yun kasama dito sa ordinansang ito. Pero, salamat po doon at next time nang mag-a-update po kami ng mga collection dito, i-consider po namin yung sinasabi ninyong lean season or yung mga buwan na walang turista. Okay po, ma'am? Okay po. Thank Okay, you. salamat po. Good morning po. Isa po ako sa Hisba Souvenir Shop. Ako po sa LB. Huwag po magagalit yung iba na mga vendor. Ang ano ko lang po, kami na nasa souvenir shop, inaabot po kami ng hanggang 10 o'clock ng gabi para makatinda. Kasi naririnig po namin, di ba dapat kung ikaw ay nagbibenta, mayroon po kayong mga lisensya. Tatlo lang po daw ang may lisensya. Ano po ang nangyari nung Holy Week at saka wala pong parang nag-implement. Kami po ang kawawa. Nagbabayad kami ng BIR, nagbabayad kami sa munisipyo. Sana po, meron sana yung talagang firm, yung talagang mayroong iron hands na ikutin lahat po sana. Hindi po ako, intense lang po ako magsalita, sir. Pasensya na po. Yun lang po ang sa akin. Huwag po magagalit yung ibang vendor, pero totoo po yan. Salamat po sa iyong rekomendasyon, ma'am. Unang-una ho, kung meron pong pagkukulang ang ating lokal na pamahalaan, humingi ho kami ng paumanhin. Siguro dahil sobrang dami rin sigurong tao nung Holy Week. Pero yung concern nyo po, ilalapit po namin sa nararapat na departamento para po ma-actionan po yun. Pero rest assured, hanggat sa kaya po natin, syempre mas priority yung mga legitimate, mga licensed, mga authorized, at kayo ang mas bibigyan ng priority at benepisyo dito po sa ating lungsod ng Alaminos. Sir, pwede pa pong magdagdag. Sige, ma'am. Kasi sir, halos nilabas na nila lahat ang paninda nila dito eh. Kung minsan tinatago pa nila yung mga t-shirt. Kung tutusin sa amin lang dapat doon. Opo. Sige, Wala ma'am. po kaming nabebentahan doon. Inaabot kami ng 10 o'clock. Akala lang nila meron. Pero wala. Pero meron. Sige, ma'am. Well noted po, ma'am. Rest assured, ino-notes po namin yan at ipo-forward po namin doon sa concerned agency. So, Sir Mike, did you want to say anything sa regarding? Sige po.
Hello po. Unang-una po, I would like just to make a suggestion doon sa 3 months. Kasi ang nakalagay po dyan is May, June, and July. Ngayon, kung pwede po i-move natin yung 3 months sa time na tag-ulan, na kung saan hindi sila makakatinda. Kasi as of now, no, itong May pa lang, may man nakausap na kaming vendors that they sell, they earn 5,000 a day. No? During the past days, for the information of everyone, itong May 1, ang ating tourist arrival ay umabot tayo ng 4,334 with our collection of 520,360. Alam din po natin na sobrang dami ng tao at talagang papatayin ko yung magsasabing wala silang natinda. No? Kasi nakita ko sila eh. Kaya please don't make us a joke. Kasi ang sasabihin nyo dito, yung pinaka-lowest sales ninyo. Pero yung the highest sales, hindi nyo sinasabi. Ay, wag na tayo. Matagal na ako dito. Noong May 2, ang guest natin ay 5,448. We have the total income of 643,303 at kahapon, May 3, with 4,072 tourist arrival, may income tayo na 482,849. So in the past 3 days, may income na tayo na 1,646,514. At alam na po natin at aware din lahat ng mga vendors natin na talagang diretso ang dami ng tao dito. Kaya sinasuggest ko dahil sa ngayon, paldo-paldo sila, with the term, no? Ang pera, sana naman, maganda itong ordinansa actually, we're very happy to have this, na ang coverage nito, yung mga talagang magbabayad updated. Ngayon, ito po yung as of April. Doon po sa souvenir shops, we have 22 ambulant vendors. 9 lang po ang may permit, 13 ang without permit, at may balance pa 10. Yung mga 1 year, yearly ambulant, ni isa wala, out of 15. Wala pang nagsasubmit ng kanilang permit, no? Kaya ang data namin ay nagkukulang kami. Sa refreshment naman, out of 43, ang may permit, 8 lang. 34 ang walang permit. Ang may balanse, 1 lang. So, paano ito? Ano to? Charitable institution, no? Na will be providing everything. Kaya, I very much agree yung nakalagay dito na sana ang pwedeng mag-avail yung 3 months ay yung talagang andito na nakabayad. We have the data, pwede silang pumunta sa amin para makita nila at magbayad sila kung gusto silang mag-avail ng 3 months na i-offer, which is very nice for them, sa totoo lang. And then yung concern ni mabaho naman, commonly, itong mga ambulant vendors dito, noon may directive. Kasi daanan yan no? Na dapat wala yan. Dati ang barangay, tinanggal sila, pinapaalis sila dyan, no? Tapos lalapit na naman, mayroon na naman sila. Mouse ang cut ang hulian dito, no? Kaya, yan ang nagiging habit na nakikita natin. For the information of everyone, pag nagkakaproblema sila ng mga ganyan, they go to barangay. They go to somebody else. Kaya walang lumalapit sa akin din, alam nila. No? Na kung pwede, ayaw ko din talaga kasi ako kasama ko sila all the way dito sa tourism. No? Sakit ng ulo, kaya tingnan niyo, hindi ako nagkukulay ng buhok. Dahil yan, lahat alam nila yan. Galing sa kanila yan. Pero the problem is, no, may nag-aalaga, magiging baby, no? Which I believe I do not agree with that. Kaya nga, tama itong sinabi nyo dito sa
nakalagay sa ordinance na dapat mga hires, bayaran muna. Kaya siguro our office could be one of the tinatawag nating department na pwede makatulong for the implementation of the 3 months. Though, ang suggestion ko nga, if possible, ang tag-ulan kasi natin dito, July, August, September. Actually, dati meron tayong lean month peak season. Ngayon, wala na po yan. No, nag-average na kami ng more than 1,000 guests every day. Ngayon, wala na po yun. Ang kalaban talaga namin, which we always pray, yung bagyo na nasususpend talaga. At ngayon, yung crisis na ito na nagpapasalamat kami sa SP for helping them through this ordinance. Yun lang naman ang problema kasi na-anticipate ko na yan eh. Pagdating nagtang-ulan, ayan na. Lalapit na naman sila. Sana malibre na kami, wala kaming benta. Which is also true. No? Every year na nangyayari. Kaya kung pwedeng i-move natin, kasi ngayon may silang pera. No? Kasi summer pa eh. No? Pagdating balat ng tag-ulan, talagang aminin ko, hindi rin talaga sila makakabenta. In the same way, na kunti rin ang nagiging turista dahil sa tag-ulan o kaya bumabagyo. And secondly, na-move kasi ang pasukan ng June. Kaya ang mga turista ngayon, karamihan talaga, second priority na ang leisure. Pag-aaral muna mga anak nila ang priority. Kaya, yun lang po ang suggestion ko lang po kung pwede na ibigay natin yung benefit na 3 months na yan tag-that time ng tag-ulan. July, August, September. Or kung gusto naman nila, June, July, August, pwede rin. Huwag ngayon, marami silang pera. Thank you. May nakalagay bang kung dito? 3 months. Well, actually, Sir Mike, itong ordinance na ito, nasa public hearing pa lang tayo. Public hearing, i-report namin second reading, magdi-deliberate kami ng second reading, i-report pati third reading, bago pirmahan ng sanggunian, isasubmit kay Mayor, pipirmahan niya, isasubmit sa sangguniang panlalawigan. Siguro it will take about buwan pa doon eh. Tama-tama siguro eh. Ilagay na lang natin to sa effectivity date nito, siguro yung tama na ilang araw after publication or approval from the sangguniang palalawigan. Ang isa pang bangko, kasi ang sabi natin kanina, ang premise natin is, ang ordinansa natin na to ay relief para dun sa krisis. Ayan. Kailan tumama yung krisis? March, April, May. Kung hindi mo lang sinabi sana na maraming hindi nakapirmit dyan, isasuggest ko sana na magkaroon ng retroactive effect. Kasi ang krisis tumama ng March eh. March, tinaman na tayo ng krisis. April, May. Tapos, idagdag na natin yung lean months. Kaso sabi mo kasi maraming hindi nagbabayad ng permit eh. Paano sila makikinabang doon kahit gawin natin retroactive? Pero okay sana yon. Nasa idea ko yun na isuggest sana na magkaroon ng retroactive effect. Ang isang kwan ko dito, Madam Chair at saka Vice, yung section 3, di ba? Yung usapan natin temporary nun. Classify natin ng ambulant peddlers. So, ang implementation niya sa section 6B. So, mayroon na tayong classification na 3 doon. Yung implementation niya ay section 6B. Yung implementation niya, ang treatment sa kanila, pare-pareho. Ewan ko kung tama to. Pare-pareho. Yung classification niya kasi may walking ambulant vendors, ito yung walang sasakyan. Yung naglalakad yan lang kanina, yung pangalawa, may sasakyan, yung pangatlo, may pwesto.
Pero ang implementation niya, pare-pareho. Hindi kaya mas magandang, dahil classified sila, i-classify din natin yung benefits na makukuha nila kaysa sa pare-pareho. Tingnan nyo, isa may pwesto siya yung sa yung ambulant peddlers with makeshift structure. Ibig sabihin, may lugar siya dyan. So pareha ba ang benefit niyan ibibigay natin doon sa naglalakad? Hello, yes. Yung may space po, 50 pesos po ang daily na sinisingil, pero yung peddler is 40 lang po. Hindi rin natin siya, iwi-waive din ba natin o gagawin natin i-amortize din yung hindi binayaran ng 3 buwan? Kasi may pwesto siya lilibrin natin o... Marami bang hindi nakabayad? Kasi parang considered yung lugar na kinoccupy niya, parang ito yung LGU managed facilities na rin. Yung ginawa natin sa iba, winave natin for 3 months, pero ipapatong natin yung na-wave na for 6 months. Ito, parang ganito ang classification noon. Parang, ayaw ko, suggestion lang. Yung dalawa kasi, ito yung winip na talagang hindi natin sila sisingilin Hindi lang suspension hindi lang Di ba? Kasi may space siya Ayaw ko, suggestion lang. Actually, Your Honor, sorry. Yes. Actually, Your Honor, hindi po kasi sila nagre-renta. Daily pa rin po yung collection sa kanila ng 50 pesos. So, kung halimbawa hindi po nagtinda, hindi rin po magbabayad. Ganon din yung peddler na walang pwesto, kapag hindi rin nagtinda, wala rin pong bayad. So, parang kung halimbawa po isang buwan, isang linggo lang na nagtinda, 7 days, yun lang po yung babayaran niya. So, hindi po fix ang babayaran kahit may pwesto po sila. Yun po yung nakikita namin. Hindi, yung space na yon, sila ba ay humihingi ng permit na gamitin yung space na yon or pupunta na lang sila doon by tolerance lang natin? Kasi yung naglalakad, paano kung gusto rin nilang magkaroon ng space para hindi na sila maglakad? Actually po kasi yung nabigyan lang po ng space yung mga refreshment, yung pagkain. Pero pag mga souvenirs po, hindi po talaga tayo nagbibigay. Yes. Kasi yung souvenirs po, maliit lang po yung item nila. Ayaw din nilang pumisto dahil wala silang matitinda o mabibinta kapag pupisto po sila. Kaya gusto po nilang iikot na hahabol-habulin po yung bisita o yung turista. Oo, nakuha ko na rin yun. Pero ang pandon is, mas malaki investment nila kaysa yung naglalakad lang. Tama? Yes, Your Honor. Mas malaki po ng konti kasi... Saka mas malaki siguro kita nila. Siguro po, Your Honor. Yeah. Sila po yung tanungin natin kasi naglalakad. So dapat mas, ang benefit, dapat dagdagan natin dun sa, yung benefit dun sa mas, yung mga naglalakad, yung nagtutulak, hindi nag-occupy ng space, dapat mas malaki ang benefit kaysa yung nakapwisto na malaki ang investment niya, mas malaki naman ang kita niya, may lugar pa siyang inoccupy. Hindi, suggestion lang. Alam nyo to, may second reading pa naman to I-report itong usapan natin dito, nag-gather kami ng inputs mula sa inyo, tapos hihimay ng sanggunian sa second reading bago i-finalize. So as much as possible, we would like to gather as much data. Relevant. Hindi lahat ng data, may mga irrelevant para mabuo namin yung ordinansa na mas maganda. Sir, may I add, kasi tungkol po doon sa ambulant na walking na sabi natin, actually limited po ang kanilang tinda. Kaya actually yun yung reaction ni Ms. Baho kasi nga may nagtatago ng t-shirt kasi they are not allowed to sell souvenirs like t-shirts, rash guard, mga ganun po bawal sa kanila. Kaya nga tama yung reaction kanina na yung ibang walking ambulant
peddlers, talagang tinatago nila. Ngayon, ang ruling kasi dati na sinabi ni admin noon, may meeting kami with them, they're only allowed to sell 6 items. Na, yung mga nag-aambulant, naglalakad. Pero itong mobile po natin, itong mga may garong dito sa likod, lahat po, may souvenir, may rash guard, may shorts, may t-shirts, kumpleto na po yun. Yet, they are not paying rental. They just pay the 50 pesos. Kaya yung nabasa ko po na 15 sila, wala pang nagpe-permit until now. Kaya naiipon din yung kanilang 50 pesos na supposed to binabayaran. Kasi ang binabayaran lang naman nila sa City Hall is the business permit to sell. Pero yung renta, hindi kami nagkukolekta ng renta kasi nga that is a public place. No? Kaya wala naman po kaming maibigay na lugar. At saka noon, nag-isip yung park manager na ilagay sila sa ayaw nila. Kasi ang layo naman, walang souvenir. Kaya nung inimplement ng barangay yung dati na kuha natin tungkol dito, umalis din sila. Temporarily na umalis sila kasi minomonitor ng mga barangay na dapat sa kalsada ng road yan hindi pwede. Ngayon, parang nagkuha na naman, uminto na naman, kaya andyan na naman po sila. So they're just paying the 50 pesos a day. Gaya sabi ni engineer, pag wala silang babayaran na 50 pesos. Ganun po yung ruling sa kanila. No? Ang binabayaran lang talaga nila, business permit sa City Hall. Pero no rental. Unlike yung mga souvenir shops, at saka may rental po sila. Thank you. Okay, so siguro po, thank you for that, Sir Mike, no? So may tanong po tayo sa likod. Siguro we have room for 2 to 3 more questions para tungkol po sa ordinansa pong ito. Good morning po. Ako po si Jenerin Bumakot. Dito rin po ako sa Luca Farm nagtitinda. Ano po ako, vendor din po. Yung sinasabi ni Sir Mike po na ambulant na rolling po, kasali po ako doon. Pero po, yearly akong nagpe-permit. Wala akong palya dyan. Yung sabi ni Sir Mike na kahit isa walang nag-permit, ako po, whole the year. At saka yung sabi ni Sir Mike na bawal ang rash guard, hindi po. Bawal lang po sa amin t-shirt. Alam po nila. At saka yung Sir Mike, sorry po pero papatulang ko po yung sinasabi nyo. Yung sabi nyo paldo po kami, hindi po kasi talagang wala din kaming nabibenta. Totoo po yun. Marami nga pong talagang turista, pero hindi namin hawak ang magbibili. Hawak po nila. At saka wala po talaga kaming kita. Totoo po yun. Paldo kami sa scatter, pero dito wala. Thank you po. Sige po. Salamat po. Sana po, dahil dumami po ang ating turista, sana po kahit papano, madagdagan yung ating kita. Tapos meron pa tong ordinansa, madagdagan pa ang ating kita para may pagdagdag puhunan po tayong lahat. Sige po. Strice Casalo. I'm a vendor at Alaminos Food Bazaar. And I know that this ordinance was meant for May, June, July, and I know that the bazaar is supposed to be ending in May. But Attorney Radok brought up a very good point that this crisis started in March when the war started. And actually, a lot of our sales were affected already during the fiesta. And I've got numbers to prove it on my side because when I take a look at my previous year's numbers of working at the Lookup Night Market at the bazaar, my numbers are really down. I look at April alone, 2022, it was 268,000 for the month. And I'm only at 75,000 for the month of April this year. So, the point I'm trying to make is that even though this is supposed to start from May, we were already affected beforehand. And we were supposed to be an integral part of tourism and extending the night tourism for Alaminos. And I saw those numbers already drop even during the fiesta. If you just take a look at SMB night, there were many
chairs that were empty. Unlike previous years, unlike last year and the year before and other years, where you could not find a table or chair at SMB night. This year, plenty of seats available. So, and usually that's a culmination of both tourists and locals hanging out at SMB night. So, what Attorney Radok was saying about, you know, having some sort of retractive type of benefit would really help out, especially us, because we're not in Lukap. Okay, we're not in Lukap. We're there in the Bayan, and we're only until May. But out of all the food vendors, we pay the most rent. We pay $7,500 at least a month. I know that at Lukap it's 2.5 over here, 1.5 in the Carinderia, 5,000 in Braganza, but we've got hit the hardest out of all of the food vendors when it comes to what we're expecting as far as what we're supposed to do, because we were supposed to be the premium food option for tourists. A very highly curated, we had to be approved with our menus. And we're more expensive than the others. But we didn't get to see that return on investment. So that's one point I want to bring up. Whether you do include the Alaminos Food Bazaar, which we would greatly appreciate. If not, that's okay. But I do want to also say that the 3-month suspension, I would hope that you guys would reconsider that into a 3-month waiver, because you've given many sectors in this city free allowance. They're not going to pay that back. But we're the taxpayers. We're the one paying for this, for these ayudas and everything. You know, I think it's time that some of us taxpayers get a waiver too, because it's not just for us, it's also for employees, for the livelihoods of Alaminos. Okay? So during this time of crisis, us at home, we are expected to live a life of austerity. Cut down our expenses, cut down on aircon, cut down on everything. As business owners, we're doing the same thing. We are cutting down on staff hours. We're cutting down on expenses, gas. We're practicing austerity. And I hope that this time too, that the government, the LGU, would do as much as they can to practice austerity as well. If it's expected for us at home and in our businesses, then we should also expect it out of our own government unit. That we also find ways that we can save. I know you guys are doing it already. I see the 4 days implementation, you know, but without these extra incomes, figure out a way to be as resourceful as we are also at home. So. Okay, thank you very much, Sir Strice. So, may point din, no, nung sinabi nung kay Attorney Radok, pati yung kay Sir Casalio, with regard to the food park, kasi di ba parang ano yun come on yun ni Mayor at ng LGU para dumami yung tao sa Alaminos. So, siguro that yung food bazaar, come on yun para dumami yung tao sa Alaminos. Parang mahikayat na magnegosyo yung tao, maghikayat na magbenta ng bagong produkto para dumami pa po yung tao sa Alaminos. So, after hearing that, siguro we can consider na a scheme doon sa sinasabi ni Attorney Radok na retroactive in your aspect only. Since you will be ending by May, we will explore options kung ano yung pwedeng maging benefit ninyo. Dapat meron din kasi. Kasi kumbaga tumaya kayo dun Tumaya kayo, sumugal kayo, nagbayad kayo. So dapat kasama rin kayo sa benepisyo. So we'll look into it kung how will we be able to give you benefit doon sa Alaminos Food Bazaar. And then sa government side, rest assured we will do our best na makapag-savings din para makapagbigay ng more benefits like this. But for the meantime, this ordinance talagang for discounting lang po muna. Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan yung ganitong taas-baba ng crisis. Pero pag medyo mas nag-stable naman na, we could find other ways to give more benefits to the people who are working for their own businesses and our LGU. So simula pa lang po ito. Tsaka ang bottom line ito,
Gusto natin yung nagne-negosyo, mas magnegosyo, dumami produkto, dumami empleyado, dumami ang pagkakataon. So yun po yung goal, pero simula pa lang ito. Thank you for those suggestions po. Sir? Sir, gusto lang namin i-clarify yung explanation kanina na yung pagbabayad ng 3 months na wala silang binayaran, di ba, in 6 months i-distribute yon. And then, mayroon tayong 50% na para those na talagang walang palya. And then 20%. Ngayon, saan po kukunin yung 50%? Is it 50% of the supposed payment for that month, no? Or for the whole payment? Kasi nakikita ko parang malulugi. Kasi yung computation ko kasi... Just, sir, dun sa base rate lang po. So, tama. for example, ang monthly rate ko is 1.5. Yun doon lang po kukunin. Hindi po kasama yung arrears, hindi kasama yung amortization, yung patong. Doon lang po sa base na arrears. Kung 1.5 ang binabayaran niya buwanan, 50% ng 1.5 lang. Kung 1.9 po yung kay madam kanina, 50% ng 1.9. Or 20%. For 3 months lang. For 3 months. Hindi, for... Alin? Yes, Your Honor. Actually kasi kanina yung explanation ni Vice, pumapasok po doon sa 6 months yon. Pero ang inilagay natin dito is 3 months lang. So gusto ko sanang i-correct kanina pero ngayon na lang ko sasabihin na doon sa computation na assuming na 5,000 plus 2.5 kasi i-distribute natin for the period of 6 months yung 3 months. Pag kukumputin po natin ng 6, hindi po 2,005 ang kaltas monthly. 1,250 lang po for the period of 6 months. Yun po yung lalabas. So, ang lalabas po doon sa 15,000, 7,500 po ang madidiscount nung vendor. Hindi po 15,000. Kasi 0-0 na po pag 15,000. Dahil 15,000 ang 3 months, ibigay mo rin ang 15,000 sa kanya for the period of 6 months. Wala na. Wala na. Libre na yon. Tama? Gets nyo yung ibig sabihin? Yeah, okay. Thank you po. Sige po, kina-clarify lang po namin yung kwenta. Sandali lang po. Pero pag may tanong pa po, go lang po. Hello, good morning po. I'm Josephine Orenzo Kasikin. Isa po akong food cart. Meron lang po akong isa-suggest. Mostly dun sa mga nagtitinda dito sa Lukap. Parang nakita ko lang po, suggestion lang. Kasi kung tutusin, yung mga nag-iikot, talagang makakabenta sila kasi lalapitan nila yung bibili. Samantalang yung mga nandun na naka-steady, tinatamad na yung ating mga turista para pumunta doon. Samantalang dito sa party dito sila nagbabayad ng mga bayarin. So, most of the time, pagkalkula ko lang, mahirap tayong ma-encourage yung mga turista para bumili doon sa lugar na yon dahil lahat sila nagmamadali na papunta rito. So kung mabigyan sana ng pagkakataon, yung mga may pwesto na yung paradahan ng mga turista, kailangan sana lang po, madaanan nila yung mga nagtitinda para nang sa ganun ma-encourage sila, makita nila kagad kung ano yung mga paninda natin. Kasi kung ako, halimbawa, pagdating ko dito, hindi na ako pupunta doon para magtingin ng mga souvenir. Maliban na lang kung bibili ako ng pasalubong. So, yun po, yung suggestion ko na siguro mas okay na yung mga pwesto madaanan ng mga turista para nang sa ganun, yung mga tao may encourage na bumili ng paninda. Then, doon po naman po sa benefits na binibigay nyo ngayon, pwede po bang may suggest na sana iba rin yung ibibigay nyong benepisyo doon sa mga nagbibigay ng permit, nagbabayad ng permit, at saka doon sa hindi nag-permit. Kasi parang unfair din sa amin na nagbabayad kami samantalang may kapwa kami negosyante
na wala naman silang binabayaran, kundi basta nagtitinda na lang. Yun lang po, suggestion lang po to, kung bigyan nyo po ng pansin, kasi, hinahangaan ko naman lahat ng mga tendero-tendera sa atin, dahil nagpuporsige nga sa tayo, pero lumaban lang tayo ng patas. Nagbabayad kami, yung iba hindi, so, sana mabigyan din ng pansin yun. Hanggat maaari po sana, lahat tayo mabigyan ng yung bigyan ng tulong ayon sa ating performance. Thank you po. Yes, thank you po doon sa sinabi ni Ma'am kanina, no? Pero liwanagin ko lang po. Ito pong ordinance na ito ang sinasabi natin good standing. Pag wala ka pong permit, zero ka, wala kang makukuha ang benepisyo dito. Yun po ang totoo dito. So, kung tinitignan po ninyo na yung punto nyo is dapat may permit lahat, tama po yun. Pero kung walang permit dahil pasaway, wala pong makukuhang diskwento na kahit 5 centimos po dito. Yun po yun. Okay. Sige po, pasensya na. Okay, thank you po. Nasagot po ba yung tanong? So, linawin ko lang po yung 3 months, no? First and foremost, taking the suggestion, pagkatapos po maaprubahan yung ordinansang ito, magsa-start po yung 3 months. Okay? Yung kaninang example ko, medyo nagkalituhan ata, para linawin ko lang. Ang ibig pong sabihin ng 3 months, kanina doon sa example ko, 5,000. So, pag ma-approve itong ordinansang ito by June, kunyari by June, so July, August, September, suspended po yung fees. Ibig sabihin, hindi po magbabayad pansamantala. Tapos, so kung 15,000 ang utang mo doon, kung ikaw ay good payer, 50% ang discount mo. So, magiging 7,500. Yung 7,500, ikakalat mo doon sa 6 months. So, doon sa 6 months, magiging 5,000 plus, magkano yun? 1,250. So, magiging 6,250. Sir, wait lang. Linawin ko, baka maging mahaba yung listahan ko sa utang. Dali lang. Congrats. Okay po. Sino pa po ang may mga suggestions po? Habang kino-compute pa. Pero I guess tama po yun, 6,250. Kasi yung 3 months na 5,000 is 15,000. And okay. So, any more? Ayun. Sabi po ni Sir Mike kanina, para po lahat maka-avail po ng mga benefits po, ay lahat po tayo kung pwede po, kung hanggat maaari po ay magbayad po tayo ng ating mga permits. Kasi ito pong pinapropose naming ordinance ay ito dahil po nagkaroon po tayo ng crisis sa energy at para rin po makatulong po sa inyo. So, ginagawan din po namin ng paraan sa sanggunian para maibsan din po, alam naman po natin sa taas po ng bilihin ngayon, sa mahal ng diesel, lahat-lahat na po. So kami po sa sanggunian, hindi lang po kami natutulog, kundi gumagawa din po kami ng
paraan para rin po makatulong po sa inyo. Hindi lamang po kayo, of course, sa lahat po ng constituents din po natin, ng mga negosyante dito po sa lungsod ng Alaminos. So, ayun po. At alam naman po natin na kahit panandalian lamang po ito, kahit papano po, may ginagawa po tayo. So, di pa po tapos. Oh. Sa akin pong mga kasamahan, mayroon po kayong nais sabihin po? Councilor? Si ating buntis na malapit na po na mabutsakan. Ayan, next week po, Councilor Applejoy. So good morning po sa ating lahat. Una po, gusto ko pong magpasalamat dahil bilang Vice Chairman po ni Councilor Dalia, ay nagpapasalamat po kami sa inyong time, effort, kasi alam naman po natin na ang mga businessman, sobrang busy po talaga ngayon. At naghahabol tayo ng mga sales. So, sabi nga po ni Vice Anton, sa government side, nandito lang po kami palagi para po suportahan kung ano man po ang inyong... Sorry, hinihingal ako. Kasi manganak na ako next week. Ay, hinihingal ako. Nagpudot gamin kakabsan. Kaya, alam nyo po, we will do our best para po maibalanse ang side ng LGU at ang mga businessman po natin dito po sa ating syudad. At bilang committee chairperson on tourism, syempre, noon yaman timasapol tayo, nandito lang din po ako, kasama po ni ng mga councilors at ni Mayor Brian Celeste para po supportahan po. At saka si Vice Anton, para po supportahan ang mga kailangan po nating proposal, resolutions, ordinances para po sa inyo. At sa Paila Kumakit, umadupay, ti members, ti adumadumang asosasyon para po mas lalong dumami pa ang pamilya ng turismo dito po sa ating syudad. At nandito lang po kami, kasama po sila Sir Mike, para po maayos po natin ang turismo. Kasi syempre, pag magulo po ang ating management sa tourism, tayo din po ang nakakatawa sa ibang bayan. Kaya po, inaayos po natin ito lahat. At anyaman ti questions bilang public hearing ngayon, itodo nyo na. Hawak nyo ang beat. Magsalita na kayo, pangamaan, panginaan, para maitudo nyo na. Noon yaman ti saludsod ti maysa ken maysa. Ay, nahirap pag-adlib pala. Ay, ipapasa ko na po ito sa ating committee chairperson. At kung may tanong pa po kayo, magsabi lang po kayo. Salamat po. Napakaswerte po ninyo. Today we are talking about LGU, mga business partners. Pag nalaman po ito ng mga private, siyempre sila rin, baka din lumapit din po sila. Pero siyempre hindi po natin sila hawak. At napakaswerte po ninyo na may mga ganitong benepisyo po na binababa po at binibigay po ng ating lungsod ng Alaminos. Okay, pasensya na po kayo. Nag-usap pa kami doon. Para linawin ko lang ho, pag ma-approve po yung ordinansa na ito, pasensya na po, lilinawin ko po yung numero para hindi po kayo malito. Pag na-approve po yung ordinansang ito, kunyari po ma-approve ng May or June, so July, August, September, suspended po ang fees natin. Tapos, yung hindi nyo pong babayaran doon, so for example, 5,000 pesos, 5,000 times 3, 15,000. Yung 15,000 na yun, ikakalat, Ma'am Sel, sandali lang, Ma'am Sel, sandali lang. So, yung 15,000 na yun, ikakalat natin doon sa 6 months. So, kung ang binabayaran mo monthly ay 5,000,
yung babayaran mo for the next 6 months will be 6,250. Okay? Instead na 7,500. Yung 1,500 na renta mo, instead na 2,250 ang babayaran mo, magiging 1,875 lang yon. Ang total savings mo, pag 50% is 7,500 pesos for the next 6 months. Pagka sa 1,500, ang total savings mo is 2,250 po for the next 6 months. Malinaw po. Pasensya na po kanina. Nasabi ko kasi 12,000, 15,000, baka mapaabono ako dito ng di oras eh. Ha? Mahirap na. So, linawin ko lang po So, yung 3 months po, ikakalat po dun sa 6 months. Pero yung savings natin at discounting, doon lang po sa 3 months sa ngayon. Next time po, pag nakita natin na medyo epektibo siya, maganda siya, pag-aralan natin yung sinabi na lean months, tapos ganyan. Pero ako para sa akin kasi mas okay yung discounting kaysa yung totally libre. Pero dapat may kapalit rin dapat yun para sa inyo. Magandang ilaw, magandang tubig, peaceful, hindi kayo nananakawan, dumadaan yung tao dyan. Yung sinasabi niyo po kanina, para at least lahat tayo organisado po lahat. Okay po? So, may tanong pa po ba? Siguro last question po. Malinaw po ba yung kwentahan Kasi baka mamaya sabi ni Vice 12,000, 15,000. Hindi po Linawan ko po Basta doon po sa walang palya, 50% discount doon sa 3 months. Doon sa may palya, 20% lang sa ngayon. Siyempre dapat mas mataas yung walang palya. Tama po. Tama po? Okay po. So, and last question po. Yes, sir. Good morning po, Vice. Good morning po sa lahat. I'm Brian Rantayo, taga-poblasyon po, ambulant vendor po sa poblasyon, nagka-cart po. Ask ko lang po kasi for the benefits na rin natin lahat, ang binabayaran namin is ang ticket lang naman, sabi ng iba. Pero yung malaking bagay na yun yung ticket. Pero sa amin kasi 20 pesos lang eh. Wala bang specific na pwedeng ma-relief o maibigay sa amin ang government maliban sa ticket? Kasi 600 a month, 3 months 1,800. Minsan hindi pa kami nagtitinda. Lalo kapag umuulan, lalo kapag linggo. So, yung 1,800 for 3 months, parang medyo, sabihin natin, maliit talaga. Siguro naiintindihan niyo ako. So, sa amin kasi, sa permit pa lang namin, medyo malaki na. Kahit sa mga bago tulad ko, medyo mabigat. Pero sa iba na matagal na talaga mabigat ang permit. Tama ba? So, sana may maitulong sa amin ng munisipyo na hindi lang ticket, sir. Ayun. Saka gusto ko rin sana medyo mas malaki. Kakapalan ko yung mukha ko. Talagang gusto ko malaki yung relief. Sino bang may ayaw? Opo. Diba, sir? Pero sana maaprobahan yung sa ticket. Opo. Thank you po. Marami pong salamat, Sir Rantayo. Honestly, ang hirap po kasi ng sitwasyon din dahil kailangan po nating balansehin. Kung kinukumpara po kasi natin yung ayuda, hindi po natin pwedeng gawin yun dahil yun po ay galing sa national government. So ito po ay inisyatibo po ng local government. So kahit gusto po namin ibigay po ng libre, ibigay lahat, gusto po namin yun kasi sino bang may ayaw na masaya yung mga kababayan natin. Kaso nga lang, bawat bitaw po ng pondo, bawat approve ng mga ganito, meron po kaakibat na balik. Diba? So, hayaan nyo po, sir, sabi nyo po, kayo po ay bago, yun po yung tinatarget po namin, no, sir, na marami pa pong magnegosyo, yung mga bago magpatuloy, yung mga matagal na palakihin yung kanilang negosyo, dumami yung kanilang produkto. So, hindi po to connected, pero doon po kung meron po kayong suggestion na kung anong tulong ang maibibigay ng LGU sa inyo, other than yung ticket, sabihin nyo po sa amin ngayon or sa susunod po na pagkikita natin para at least masolusyonan po natin yung kagustuhan po ninyong madagdagan yung inyong ayuda. Pero sa ngayon po, sir, this is a start. Simula pa lang po ito ng pagtulong doon po sa ticket. Sana po sa susunod na ordinansa, tulungan niyo po kami kung ano ba yung pwede naming maibigay na makakatulong sa inyo na hindi rin ganun magiging kabigat sa ating LGU. Maraming pong salamat. No? So sana, sir, makaisip po tayo kung ano pang pwede. Other than yung taxes, yung ticket. So, ticket, naayos na natin. Yung taxes naman next time. As I mentioned kanina, pinag-aaralan po namin yung buong
revenue code. Ano po yung mga nadodoble, ano yung pwedeng bawasan, ano yung pwedeng i-scatter, parang ganon. So, yun po. Salamat po sa rekomendasyon po ninyo. Simula pa lang to, sir. Gawin po natin ang lahat para makatulong po tayong lahat. So, kung wala nang katanungan, so yun lang po, bago po mag-adjourn si Councilor Dalia. So, sabi ko nga, simula pa lang ito, tulungan niyo po kami magbigay kasi kayo po yung nandyan sa negosyo po ng food cart. Ang gusto natin, maraming turista, lumago ang inyong negosyo, dumami ang empleyado ninyo, dumami ang inyong produkto. Gusto natin magbenta kayo ng mga kakaibang bagay kasi kung pare-pareho ang ibibenta ninyo, magkakalaban po kayong lahat. So sana po magtulungan po tayo, kasama po ni Mayor Brian. May mga ways po na ginagawa po ang ating LGU gaya po ng food bazaar. So, gusto po natin sa next ordinances, lakihan yung ayuda o bigay sa negosyo. Hindi necessarily libre, kung hindi lakihan yung benepisyo para mas makapagnegosyo kayo. Siguro, maybe one time, sinasabi ko lang to, siguro kung ma-aprobahan, propose tayo na pagbago ka negosyante, ganito lang ang kapital mo, siguro pwedeng pag-aralan, 1 taon o 2 taon, 1 taon na libre ang business tax mo, parang gano'n, or 2 taon. Kasi ang dulo nito, gusto natin dumami nga kayo. Dumami ang mabenta ninyo, dumami ang mga empleyado ninyo, para po lahat tayo lumago, pati ang ating city. Pero intindihin po natin na talagang obligado pong magkolekta po ang ating lungsod. Kaya mag-usap lang po tayo kung ano po yung best na pwede natin gawin dito sa Lukap or sa bayan, ambulant vendor ka man o hindi, kasi gusto natin mabenta nyo lahat ng produkto ninyo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron pa po kayong mga comments? Wala na po? So, kung wala na po, I will now call this public hearing adjourned. And maraming salamat po sa inyong pagdalo. Napakarami po natin ngayon. So, I hope and we hope na nasagot po ang lahat ng inyong mga katanungan. So, muli, good morning.